Sa atin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Awa. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng inaabot ng pangaral ng mga channel na ito sa iba't ibang panig ng buong maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Awa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Awa. Ngayon po ay July 16, 2025 at ganap na pong alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng mga ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon. Araw-araw po yun dito po sa Facebook Live. At muli isang mabiyayang pakikinig sa bawat isa, loobin po na Abay Awa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat ng abuti ng pangaral ng biyasa yung Abay. At ang ating paksa sa hapon po ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ikatlong bahagi na. Doon sa ating paksa sa Santiago, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ayan. Magandang hapon, Sister Elizabeth Benz, Carlo Roll, Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Sister Ging Bakar, Sister Shirley Reverisa, Brad Sam Rotoni. Magandang hapon po sa bawat isa. Brad Rodelio Nava, magandang hapon. Sister Lori Calderon, Brad Noli Tungkuba, Brad Rodelio Nava, alas 4:27 na yung ating oras. Tinalakay natin yung Santiago 1:1 hanggang 4 kahapon. Ngayon naman, talakayin natin yung 5. Para mahimay natin. Melchor Pasis, Sister Chris Villacruzquin, magandang hapon. Leonardo Corsiga, Andy Lupena, magandang hapon. Sister Chris Grisola, magandang hapon.
Alas 4:28 na po ang ating oras. Yun kung talatang 5, sabi niya, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Nasubukan na ba natin humingi ng karunungan kay Abay Yahweh? Lisa Indinibli Corsiga, Brad Edmundo Umali, Brad Nel Umali, Joel Suela, Brad Jesse Juarez, gandang hapon. Ano bang karunungan ang hinihingi natin kay Abay Yahweh? Marahil ito ay tanong doon sa mga kapatid natin. No? Kasi ang hinihingi dyan ni Santiago, o sinasabi ni Santiago dyan, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Kaya ako naitanong, ano ho ba yung karunungan na hinihingi o ipinapanalangin natin kay Abay Yahweh? Ayan, alas 4:30 na. No? Sige ho, tuloy na ho tayo. So, sundan ko lang yung aking tanong, ano bang karunungan ang hinihingi natin kay Abay Yahweh? Kasi, sabi niya, ngunit kung ang sino man sa inyo. So, tinutukoy niya talaga yung sa kapulungan. No? Yung nasa labas, hindi para sa kanila ito eh. Kasi meron na ho silang karunungan kanila. Meron ng karunungan kanila ang mga nasa laman. Laging laman at saka spiritual. Ano? So, baka sana ho, hindi lang natin ngayon lang narinig yung aking naging tanong at ano ba yung karunungan na ipinapanalangin o tayo po ba'y nakakapanalangin na humihingi tayo ng karunungan kay Abay Yahweh o hindi. Di ba? So, kasi ano bang karunungan? Yan. Di ba? Ngunit kung ang sino sa inyo kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. So, anong karunungan yun? Dahil, sabi niya, kulang. Kasi may nakalagay dito sa Santiago 3:13-18, sabi niya, sino sa inyo ang matalino at maunawain? Hayaang ipakita niya sa pamagitan ng kanyang mabuting pag-uugali ang kanyang magawa sa kahinahunan ng karunungan. Ngunit kung meron kang mapait na paninibugho at makasariling ambisyon sa iyong puso, huwag kang magmataas at magsinungaling laban sa katotohanan. Ang karunungan na ito hindi iyaong bumababa mula sa itaas, ngunit ito'y makalupa, natural, demonyo. Doon sa ibang salin, diablo. Ano? Sa laman, sa lupa, sa laman, sa diablo. At makasariling ambisyon, merong kaguluhan at lahat ng masamang bagay. Ngunit ang karunungang mula sa itaas, o dalawa no, meron hong karunungan na galing sa laman, sa diablo, at meron namang karunungan galing kay Abay Yahweh. Kaya ako naitanong kanina, tayo ba ay nakakapanalangin at humihingi ba tayo ng karunungan? Yung karunungan kay Abay Yahweh. Kasi kung karunungang panglaman, hindi mo na kailangang hingin kay Abay Yahweh yun, dahil bilang isang nasa laman, sabi nga dun sa Lucas 18:8, sabi niya, nang malaman ng amo ang ginawa ng madayang katiwala, pinuri niya ang kanyang katiwala dahil kumilos ito ng may karunungan.
sapagkat mas marunong ang mga taong makamundo kaysa mga taong naliwanagan na tungkol sa Diyos. Ano? Kaya ako naitanong, dahil baka kulang tayo sa karunungang galing sa Diyos, galing kay Abay Hawa. Baka ang nasa atin ay yung karunungan galing sa lupa, sa laman, sa dyablo, o yung tinatawag na lamang, karunungang laman. Ano? Kasi kailangan talaga tayong magkaroon ng karunungang ukol sa Espiritu. Kasi hindi natin maiintindihan, hindi maunawaan natin ano ba yung mga plano, layunin ni Abay Hawa. At paano ba tayo makapamuhay ayon sa kanyang kalooban kung wala tayong karunungan galing sa kanya. Kasi kung ang karunungan nasa atin ay karunungan panglaman, ay hindi nga ho pala tayo magiging karapat-dapat kay Abay Hawa. Di ba? Kasi ang karunungan nasa atin yung panglupa. Hindi yung galing kay Abay Hawa. Ano? Maliwanag ko yan. Ayan. Yung salitang karunungan ay tumutukoy sa kaalaman at pag-unawa sa mga plano at layunin ni Abay Hawa. At may kakayahang mamuhay ng naayon sa kanyang karunungan. Kasi kung wala ho yung karunungan na yun, hindi rin ho tayo makakapamuhay ayon sa kanyang kalooban. Hindi rin ho tayo makakapamuhay ayon sa kanyang kalooban. So, dapat may karunungan galing kay Abay Hawa, hindi yung galing sa dyablo. Hindi galing sa laman. Sabi ko nga, hindi na kailangan hingin yun. Dahil likas ho yun. So, pag wala ho tayong karunungan galing kay Abay Hawa, hindi rin ho tayo makapamuhay ng ayon. Tatandaan natin na ang dyablo ay mandaraya yan. Pwedeng dayain ka ng laman. Na iniisip mo, matalino ka, marunong ka. Pero pagdating mo doon sa spiritual, wala kang naiintindihan, wala kang nalalaman. Di ba? So yun ho, yung ibig sabihin yung karunungan na galing kay Abay Hawa. Sabi nga ni Santiago, sino sa inyo ang matalino at maunawain? Hayaang ipakita niya sa pamagitan ng kanyang mabuting pag-uugali ang kanyang mga gawa sa kahinahunan ng karunungan. Di ba? Tapos 17, ngunit ang karunungan mula sa itaas ay ang una-unay dalisay, pagkatapos ay mapagmahal. Kasi pagkawala ho yun, yung salitang mapagmahal, kapayapaan, maamo, makatuwiran, puspos ng awa, at mabubuting bunga, walang kinikilingan, walang pagkukunwari. Yun ho yung karunungan galing kay Abay Hawa. Sa lumang tipan kasi, yung salitang karunungan, kaalaman ay kumakatawan sa dalawang aspeto. Isa yung intelektual, isa yung praktikal. Base sa Kawikaan 1:1-6, sabi doon, ang mga kawikaan ni Solomon, anak ni David, na hari sa Israel, upang makaalam ng karunungan at turo, upang mabatid ang mga salita ng pagkaunawa, upang tumanggap ng turo sa matalinong paggawi, katuwiran, kahatulan, at pagtatapat, upang magbigay ng kabaitan sa walang muwang, sa kabataan ng kaalaman at kaunawaan. Ang taong pantas ay makakarinig at madaragdagan ang pagkatuto. Ang taong may unawa ay magkakaroon ng matalinong payo upang makaunawa ng kawikaan at kasabihan, ang mga salita ng pantas at ang kanilang mga palaisipan. So, dito kinakailangan yun ay para tiyak na karunungan na kailangan niya
ang mismong karunungan na kinakailangan para sa kanya sa mga partikular na kaso. So, sabi niya, patuloy siyang humingi kay Abay Hawa. Si Abay Hawa ay nagbibigay. Ang iniisip ay ang Diyos ay nagbibigay ng ganap na lahat ng mabuting kaloob na humihingi sa Kanya. Sa 6:11 ng Mateo, bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na pagkain. At alam niyo po ba na ang karunungan ay isa sa pinakamataas na kaloob na maibibigay ni Abay Hawa sa tao na may kasamang pangako. 11:13 ng Lucas. Sabi niya, kaya't kung kayo sa kabila ng masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit ang magbigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Humihingi. Kaya ako naitanong kanina, tayo ba ay humihingi o hindi ho tayo humihingi? Dahil iniisip natin, meron na tayong karunungan. Kaya lamang yung karunungan na nasa atin ay karunungan ng laman. Kaya wala tayong karunungan ukol sa Espiritu. Dapat humingi tayo. Para yung karunungang panglaman mawala. Kasi kung yung karunungang panglaman ng nasa atin, wala yung komunikasyon. Wala tayong komunikasyon kay Abay Hawa. Di ba? Subukan natin. Subukan natin hingin yung sinasabing karunungan. Hindi siya nanunumbat, ha? Hindi yan katulad ng tao. Ano sabi? Wala siyang panunumbat. Di ba? Mapagbigay. Ang terminong haplos ay matatagpuan lamang dito sa Bagong Tipan. Yung salitang haplotes o yung tinatawag na sa Greek ay ginamit na metaphorical na katapatan, pagiging totoo o kadalisayan ng motibo. Di ba? Sabi dun sa 12:8 ng Roma, o ang nagpapayo sa gawain ng pangaral, ang nagbibigay ng may pagkabukas palad, ang nasa paumuno na may kasipagan, ang nagpapakita ng awa na may kagalakan. Kaya pala maraming mga tao, sabihin natin doon sa mga nasa kapulungan na dahil ito pinag-aaral natin talagang pangkapulungan po . Kaya pala wala yung bagay na sinasabi na binabasa natin, hindi makita doon sa kanyang sarili. Bakit? Wala pala yung karunungan galing kay Abay Hawa. Di ba? Kasi tinanin nyo, yung sa Roma 12:8, nababasa yan, pero hindi na nangyayari. No. Sabi niya, o ang nagpapayo sa gawain ng pangaral, ang nagbibigay ng may pagkabukas palad, na nasa paumuno na may kasipagan, ang nagpapakita ng awa na may kagalakan. Di ba? Pangalawang Korinto 1:12, sapagkat ang aming ipinagmamalaki na pagtitiwala ito, ang patutuo ng aming budhi na sa kabanalan at makadiyos na katapatan, hindi sa karunungan ng laman, kundi sa biyaya ng Diyos. Kami ay nagsasagawa ng aming sarili sa sanlibutan at lalong-lalo na sa inyo. Kaya ho yung mga nasa laman, wala ho talaga silang karunungan galing kay Abay Hawa. Hindi niyo ba napansin? Na lahat ng reliyon. Kaya pala, nangangaral sila, nagdodoktrina ng bagay na panglaman, wala yung espiritu o wala yung karunungan kay Abay Hawa. Lahat ng uri ng panglaman, lahat. Kasinungalingan, pagdanakaw, panloloko. Pero mo, lokohin mo yung sarili mong pinatawag na kapatid. At ang nakakalungkot pa doon, yung sarili niya dinadaya. Nadaya na si kapatid, nadaya pati yung sarili. No.
Ginamit ito ni Santiago upang ilarawan yung karunungan na ibinibigay ni Abay Hawa sa humihingi. Yun hong libre walang bayad. Dapat ang paghingi mo ay yung merong pananampalataya. Kasi baka mamaya hihingi ka at pagkatapos wala kang pananampalataya. So ayaw ni Abay Hawa na may mag-aatubiling lumapit sa kanya sa panalangin. Hindi si Abay Hawa na isang malupit, kuripot na disiplinaryan. Siya ay isang tulad ng isang mapagmahal na magulang na nais ang pinakamahusay para sa kanyang anak. So, dito nakita natin, ang salita ay nagpapahiwatig ng isang kaibahan sa mga taong nagbibigay, at pagkatapos sinisira yung kanyang ibinigay o kaloob sa pamamagitan ng mapait at mapanghamak na pananalita. Alam niyo ba doon sa Sirach 20:15, wala ho ito dito sa 66 books. Ito yung nadagdag doon sa 66 pakaganda na itong sitas na ito. Alam niyo ito yung totoong nangyari. Babasahin ko sa inyo, Sabi dito sa isang mabuting pagsali ng balita. Sabi niya, hindi siya bukas palad sa anuman kundi sa pamumuna na isinisigaw niya para marinig ng buong mundo. Kung magpapahiram siya sa iyo ngayon, gugustuhin niyang ibalik yun bukas. Hindi ba ito yung totoo? Nagbibigay siya. Sabi niya, dito naman sa New Revised Standard Version, sabi niya, siya ay nagbibigay ng kaunti at sumisigaw ng marami. Ibinubuka niya ang kanyang bibig na parang sumisigaw ng bayan. Ngayon, siya ay nagpapahiram at bukas ay hihingin niya ito pabalik. Ang gayong tao ay napupot sa Diyos at sa mga tao. Contemporary English Version. Ang isang maliit na regalo sa palagay nila ay nagbibigay sa kanila ng karapatang pumuna ng malakas. Yung bang konti, pero yung kanyang pagpuna, ang laki. Parang sumisigaw sa bayan. Siya ay nagpapahiram ngayon at hinihiling ito bukas. Mapuot ang ganyang tao. Duway, Rim, Bible. Siya ay magbibigay ng kaunting bagay at saway ng marami, at ang pagbuka ng kanyang bibig ay ang pagniningas ng apoy. Nakita natin itong talatang ito, hindi nagagamit dun sa 66 books. Pero tingnan ninyo. Ano daw yung kaloob? Sabi niya, kaloob ng isang manghal. Siya ay nagbibigay ng kaunti, naninira ng marami. Isang malinaw na alingaw ng pangako ni Abay Hawa. 7:7 ng Mateo, yung paghingi, humingi kayo, kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumato kayo at kayo'y bubuksan. So liwanag, ito yung binasa kong Sirach 20:15. Yan yung gawi ng isang nasa laman. Sa Santiago 1:6, dapat tumingin siya may pananampalataya na walang pag-aalilangan, sapagkat ang nag-aalilangan ay parang alon sa dagat na itinataboy at itinutulak ng hangin. Yun sa 6. Dapat humingi siyang may pananampalataya. Ibig sabihin yung pagtitiwala. Kasi baka mamaya paghingi mo wala kang tiwala, ay hindi ka rin makakakuha. 11 sa isang Hebreo, at kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan siya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos dapat maniwala na siya ay umiiral at na siya ay nagpapatunay na siyang nagbibigay ng gantimpala sa mga naghahanap sa Kanya. Ibig sabihin, dapat walang pag-aalinlangan. Walang pag-aalinlangan ng isip. Lumapit tayo kay Abay Hawa na lubos na pagtitiwala at katiyakan. Tatandaan ito, karunungan ang hinihingi natin dito. Katulad ng wikasya na isang parang, sabi niya sa 57:20,
Ngunit ang masama ay parang dagat na naghuhumindig sapagkat hindi matahimik at ang mga tubig niya ay humahagis ng dumi at putik. Yung aking nasabi ho, na yung mga masasama, wala namang katahimikan yan eh. O yung isang mayaman na masama, akala nila, ang tingin kasi unang marami, payapa. Hindi totoo. Ayan, 57-20. Yun daw masama, parang dagat na naghuhumindig sapagkat hindi matatahimik ang mga tubig niya humahagis ng dumi at putik. Nakaranas na ho ba kayo na sumakay sa isang barko? Yung mga sasakyang pandagat. Pagka malalaki yung alon, hindi ka matatahimik. Yun ang ikinumpara ni Abay Hawa dun sa mga masasama. O kahit na mayaman ka, bilyonaryo ka, kahit na anong dami ng pera mo, dami ng yaman mo, hindi ka rin matatahimik. Wala yung kapayapaan dun. So yun ang ibig sabihin dyan. 7. Sapagkat huwag isipin ng taong yun na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Tatandaan nyo, no? 8. Siya ay isang taong may dalawang pag-iisip, hindi matatag, at lahat ng kanyang mga lakad. Ano sabi dun sa Santiago 4:8? Lumapit ka sa Diyos at lalapit siya sa iyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang isip. Mahirap po kasi pagka nagkaroon tayo ng dalawang isip. Ano yun? Yun hubang inilalarawan sa isang tao na nagsisikap na mamuhay nang merong dalawang magkasalungat na pamumuhay o sinusubukang maglingkod sa dalawang Panginoon o si Abay Hawa at ang mundong ito o ang panglaman. Hindi po pwede. Pagka tayo ay merong dalawang kaisipan, dalawang pag-iisip, nagsisikap tayo na namumuhay ng dalawang magkasalungat. Dalawang magkasalungat na pamumuhay. Kung pwede ba yun? Magkasalungat to eh. Magkasalungat yung espiritu at saka yung laman. O mamumuhay ka. Hindi ba? Maliwanag po yun. Di ba? Ano sabi doon sa Mateo 6:24? Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niyang isa, pibigan ng ikalawa, magiging tapat siya sa isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at mga kayaman. Kasi minsan, mayaman, dukha sa espiritual. Hindi baling ikaw ay dukha financially, mayaman ka sa espiritual. Mas maganda po yun. Hindi ba? Kasi, baka mamaya, mayaman ka, financial, pero dukha ka sa espiritual. Ano sa isa nung yaman mo? Wala ka rin kapayapaan, wala ka rin kagalakan, wala kang pag-ibig. Yung bunga ng espiritu wala sa iyo. Kahit na anong yaman mo. Yan ang nakita o ipinakita ni Abay Hawa dyan sa mga relihiyon. Meron sila, mayaman sila, financially stable sila, pero pagdating sa spiritual, dukha. Ba't ko naman gugustuhin yun? Hindi ba aling dukha na ako financially, pero spiritually mayaman? Hindi ba? Maganda rin. Bakit? Kasi yung bunga ng espiritu, hindi naman nabibili ng salapi yun eh. Meron kang pag-ibig, meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan, nakakatulog ka ng mahimbing. Di ba? Di mo yung mayayaman na itsura ng alon sa dagat, walang katahimikan. Di ba? Mas maganda na yun. Hindi matatag yung pamumuhay. Di ba? Ayan, verse 9. Ano nakalagay dun sa verse 9? Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya ay tinataas ng Diyos. Ito yung sinasabi ko kanina. Na okay lang na maging mahirap, pero mayaman ka spiritually. Gayun din naman ang mayamang kapatid kapag siya ay ibinababa. Ito yung kapatid na mayaman, pero dukha spiritually. Kaya ang sabi niya, sapagkat ang mayaman, kung ikaw ay isang mayaman, dukha spiritually, siya ay katulad lamang ng bulaklak ng damo. 11. Ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw. Nalalagas ang kanyang mga bulaklak, kumukupas ang kanyang kagandahan,
gayon din naman ang mayaman. Spiritually, dukha ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Mayaman ka, materially, pero spiritually, dukha or mahirap. Anong saysay? Ayan, sinasabi niya, katulad ng wika ng bulaklak, madaling malanta, madaling mamatay. At dahil dun sa kaabalahan mo, ano sabi ni Santiago? Gayon din naman ang mayaman ay mamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. 12. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni naman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. 14. Natutokso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Kaya alam niyo ba mga kapatid, kapag wala ho yung karunungan, dalang-dala tayo ng laman. Kaya ang sinasabi ni Santiago, kulang ka ba ang wika ng karunungan? Baka iniisip ng marami. Panginoon, Diyos ko, bigyan mo ako ng karunungan. Anong karunungan ba hinihingi mo? Baka yung karunungang panglaman, huwag mo nang hingin. Kasi nasa iyo na yun eh. Kung laman ka, kung nasa laman ka, huwag ka na humingi ng karunungang panglaman dahil nasa iyo, hindi mo na kailangang hingin yun. Nasa iyo na yun eh, daladala mo na yun eh. Kita ninyo, sabi nga doon sa Lucas, mas matatalino yung anak ng sanlibutang ito. Ano sabi niya? Yun daw taong makamundo, mas marunong doon sa mga taong naliwanagan na tungkol kay Abayhawa o tungkol sa Diyos. Totoo naman, di ba? Pagka ikaw ay nasa laman, mas matalino ka. Mas matalino ka, gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Nakita niyo ba rin Leon? Lahat ng uri ng kasamaan ay imbento na nila eh. Nag-imbento ng lagak, nag-imbento ng pasalangat, nag-imbento ng taunang handog na haing pasalamat. May kalahati ang taon pa. Everybody's birthday, ikapo, meron yan. Yan o yung mga katalinuhan ng mundong ito. Hindi itinuro ni Abayhawa yung mga itinuro ng mga makalaman. Kaya nga, walang puwang para gayahin mo sila eh. Di ba? Hindi ba wala tayong yaman? Dito sa mundong ito. Pero mayaman tayo spiritually. Alam natin yung kalooban ni Abayhawa. Alam natin kung hindi dapat na gawin, kung hindi dapat na gawin natin. Di ba? Sige po, muli maraming salamat doon sa ating mga viewers at doon sa lahat po ng ating mga kapatid. O sana, naliwanagan. Kung kulang tayo ng karunungan, hingi tayo. Pero yung salitang karunungan panglaman, huwag na. Nasa tao na yan eh. Nasa isang taong walang espiritu na yan. Wala na. Kaya pala, may mga pagkakataon na hindi makasunod, hindi magawa yung mga kalooban ni Abayhawa kasi wala yung karunungan. Hindi siya humingi kay Abayhawa. So, wala siyang nasunod. Nakinig, nanood, pero walang nangyari. Buwan, taon, ang lumipas. Kaya pala, hindi alam eh. Hindi alam kung anong gagawin. Kaya nga may magtatanong eh, nagkaroon ka na ba ng banal na espiritu? Hindi ba? Mahirap pala. Bakit? Wala ko yung karunungan eh. Ulitin natin sabi ni Santiago, ngunit kung ang sino man sa inyo, kaya sinasabing dun sa inyo, nandun yung diin,
hindi ito doon sa mga nasa laman. Ito'y naandun sa kapulungan sa loob. Ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Pero yung karunungan pala yung binibigay ni Abay Hawa, yung karunungan galing sa kanya, hindi yung galing sa laman. Hindi na kailangan hingin yun. Kung ikaw ay namumuhay ayon sa laman, nasa iyo na yung karunungan pang laman. Wala kang karunungan ni Abay Hawa. Ibig sabihin, wala si Abay Hawa sa iyo. Kaya pala kahit napapakinggan mo, kahit pala nakakapanood ka, maraming nanonood eh. Ilan ba? 1,000, 4,000, 5,000, 6,000 nakakapanood sa atin sa loob ng isang buwan? Sa isang buwan nakapanood? 6,000? Karami nun na. Pero ano nangyari? Bakit? Wala kasi yung karunungan galing kay Abay Hawa. Ang nasa kanila karunungan galing sa laman. Kaya hindi lang naintindihan eh. Oh, nakakalungkot. Baka mamaya, ganun din ang nangyari sa atin. Hindi ba? Ayan. Teka, hanapin ko yung aking mga hindi natawag kanina. May mga ano na ito eh. May mga heart na ito eh. Ayan, teka, sa kabila at Sister Rosly Bandoco. Teka, hanapin ko lang yung may mga heart na ito eh. Ayan, Fortunato Juarez. Shirley Bandojo Abrera, Janmer Corsiga, Jen L. Juarez, Sebastian Juarez, Sister Cristina Juarez, Sister Maria Victoria Morales, ayan, Carlo Rol, Leonardo Corsiga, Brad Wilfredo Bedes. O pati ho yun si Brad Pedro at saka si Sis Dominga Bedes. Sama ko na. Shirley Bandojo Abrera, Fernando Pronebo Abillera, Sister Loren Paulan Fernandez, Maria Victoria. Mahirap ang walang katahimikan sa buhay. Salamat kay Abay Hawa. Pinakamahirap sa lahat ho yan. Kaya ngayon naging halimbawa dun sa Isaias, itsura ho yan ng alon. Brad Sam Rotoni. Maria Victoria nag-invento din ng mga tao ng artificial para magkaroon ng ulan. Si Salori Calderon. Maria Victoria, mas gusto kasi nila ang makamundong karunungan. Ano yan? Basta ang tao nasa laman. Ayaw nila ng karunungan ukol kay Abay Hawa. Ayaw. So yun. Okay na? So muli, pasalamatan natin si Abay Hawa at patuloy natin purihin sa ibinabahagi niya sa atin pong pang-araw-araw na ginagawang pag-aaral. O baka tandaan natin, ngayon maiisip na natin, kaya pala, masusuri na natin yung ating sarili na kailan ko ba hiningi kay Abay Hawa na magkaroon ako ng karunungan spiritually. Di ba? Kasi minsan hindi na natin naiisip yan. Kasi akala natin yung nasa ating kaisipan, yun na, hindi o. Baka o yung karunungan na ibinigay nasa atin ngayon ay karunungang panglaman. Sa pagkakarunungang panglaman, ibig sabihin, wala si Abay Hawa sa atin dahil hindi naman po pwede na magkaroon tayo ng dalawang Panginoon. Di ba? Magkasalungat o. Dalawang kaisipang magkasalungat sa ating katawan. Hindi po pwede. Tatandaan ko natin yon, hindi po pwede na magkaroon tayo ng dalawang kaisipan na magkasalungat na nasa ating katawan. Isa lang ang dapat. Kaya kung yung katawan na yan ay nasa laman, wala ho yung espiritu.
Kung ang katawan na yan ay nasa espiritu, wala ho yung laman. Hindi pwedeng dalawa. Hindi pwede. Maliwanag. Sana ho, maging maliwanag ho. Ayan. Muli, magandang hapon sa lahat po ng ating mga non-viewers. Salamat din po sa lahat po ng ating mga kapatid na nakasama po natin. Yung mga kapatid natin na nasa ibang bansa. Salamat kay Abay Hawa sa pagbibigay sa atin ng buhay at pagkakataon pa. Kita ninyo narinig natin ngayon sa hapong ito. Siguro kung wala na tayo, hindi na natin narinig. Kailangan pala yung karunungan galing kay Abay Hawa. Yung palang karunungan na sa akin, karunungan panglaman. Diba? Na-miss natin yun, yung bagay na yun. Kung hindi ito natin napakinggan, ngayon, na-miss natin yan. Kung doon sa replay, hindi pa rin natin napakinggan, yun ang isang bagay na nawala sa atin. Yun ang nakakalungkot. Maraming salamat sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Hawa. Sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, at patuloy na pagpalain ni Abay Hawa. Higit sa lahat sa bagay na pang-espiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi, natin pong nilalagi sa mundong ito. Muli maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.